no? That was September, October, hanggang nung pumasok ang January, ano po, ang pumasok na from the company ay 550,000. From 40,000 po noong September, 550,000 members and investors na po ang pumasok sa tag market using the Sonic AI. So imagine niyo kung in 4 months time, September, October, November, December, January ay 550. So i-multiply po natin yan, no? Sa 4 na quarter, sa 4 quarters para po maging isang taon. So lumalabas po, no? Kung magiging consistent po tayo ngayon na 550, no, thousand. Pagsampa po ng next year, no, we will be around 2.2 million. Pagsampa ng next year. Napakadami po niyan. No, 2.2. Ngayon, hindi natin alam, baka madoble pa yan. No? Bakit? Eh kung makikita ng mga tao na they are earning in this company, no? At ganun din, siyempre, ang paglago ng negosyo, no? Eh sa madaling salita, yung 2.2 million baka maging 3 million pa yan, no? In just a matter of 1 year. Ang C1 po, ganyan kabilis ang paglago. Bakit? Nung nakikita ng mga tao during pandemic time na kumikita, ang bilis ng paglago ng company. So tayo, eto po, ang kagandahan pa, wala tayong product na binibili. Wala ko kayong binibiling produkto para makasali. All you have to do, yung pera na pinasok ninyo sa tag market, yun na yung puhunan ninyo. Di ba? Walang produkto, walang expiration, hindi nag-expire ang inyong ipinasok dito. With a minimum deposit of $10, makakapasok ka na sa ating Sonic AI, sa ating tag market. So napakaganda. Kaya nga po, no, ngayon, ang ginawa ng company, binago nila yung para makakuha ka ng profit sharing at lot commission from 250, no, na minimum para makakuha ka ng iba pang mga kita, ibinaba nila down to $100. At pabor na pabor po ito sa mga bago, no, na nagnenegosyo, no, na wala pang downline. Pabor na pabor po yung $100. Ano po ba yung $100? Magkano po ba yun sa Philippine money? Mga 5,900 pesos. Sandali nyo lang po gastusin yan. Pag lumabas kayo ng family nyo, yung 5,900 na yan, pag kumain kayo sa restaurant, yung 4 kayo, kulang pa ho yan. Totoo lang. Pag kami lumalabas ng mga anak ko, no? 4 ang anak ko, 2 kami ng misis ko, no? May isa pa akong ampon, 7 kami. Yung 15,000 ho, kulang sa isang kainan. No? So, ano po yan ha? Tawag dito, $100 lang. So, ibig sabihin, kung gamitin mo yung $100 mo, ipasok mo dito sa Sonic AI, yung $100 po na yan, maaring tumubo yan ng between $1 no, to $1.50 a day. Depende pa po yan, ano? Nagbabago po ang rate. Pero, the good thing is, yung 100 mo, kumikita, no? Pag samasamahin mo ngayon yan, ako po dating medrep, no? Na ahente po ako ng gamot dati ng Unilab bago ako mag-abroad, no? Pagkatapos kung mag-graduate, nag-ahente muna ako for about 3 years, no? 3 taon. Ang bilangan po namin kasi sa mga gamot per piece, no? Per piece. Ibig sabihin,
Ganun ang bilang mo dapat, hindi paano ka kikita. Ganito po ang technique. Kapag nagpasok po kayo ng $100, ganito po iisipin ninyo. Kung kikita ako halimbawa ng $1 lang na minimum, sa loob ng 5 araw, 5 days, no? Kasi trading po natin 5 days, ano po? Sa loob pala ng 5 araw, pwede akong kumita ng $5. Ganyan ang mga pagko-compute, no? Huwag kaagad tayong hihiling ng malaki. Bakit po? Kung malaking capital mo, humiling ka ng malaking kita. Pag maliit ang capital mo, huwag kang hihiling ng malaking kita. That's impossible. Ano po? Huwag ganon. So, ibig sabihin, sa loob ng 1 linggo pala, pwede kang kumita ng $5. Sa loob, ilang linggo meron sa loob ng 1 buwan. Ganyan ang paghihimay, hihima-himayin nyo. So, ita-times mo yan sa 4 para magaling 1 buwan. Tama po? 4 weeks. Tama? So, ibig sabihin, meron kang magkano? Sa loob ng 1 linggo, 25, sa loob ng 1 buwan, $25. Wala kang gagawin. Wala kang gagawin. So, sa 1 buwan, $25. Pag i-times mo yan sa 12, magkano na yan? That will be $300 sa loob ng 1 taon. Nakuha niyo po? Okay. So, ibig sabihin, kikita pala yung $100 ko na nilagay ko ng $300 sa loob ng 1 buwan. Yes. Sa loob ng 1 taon, yes. Ganyan po. Huwag kayong hihiling na ang $100 mo, kailangan yung $100 ko, Coach Anton, in 3 months time, bawi ko na siya. Ay, walang ganun. Wala mong ganun. No? Ngayon, merong ganun, yun yung mga scam company. Pero mind you, no? Wala kang ginawa. Nilagay mo lang yung $100 mo. Pinatubo mo siya ng pinatubo. Eto po, no? Hindi mo pa kinompound. Kumita ka na ng $300. Wala akong compounding ang ginawa mo dyan. Hindi ka nag-compound. Tandaan niyo po hindi ko kayo nag-compound. Kapag nakapag-compound po kayo, alam niyo maaari niyong kitain between $300 to $450 using compounding. Bakit po? Kasi yung tubo ninyo, example, no? Kumita kayo halimbawa sa loob ng 1 linggo ng $25. Ito po, no? Sa 1 linggo, kumita kayo ng $25. Okay. The following week, Monday, yung $25 na kinita mo, idinagdag mo sa $100 mo, naging $125 na ngayon yan. Yan po yung tinatawag na power of compounding. So, ibig sabihin pala, no, sa loob ng 1 linggo, hindi na $100, hindi na $1 yung pwede mong kitain. Bakit? Kasi $125 na yung puhunan mo eh. Nakukuha nyo po? No? $125 na yung puhunan mo. So, ibig sabihin, maaring kumita ka na dyan ng mga 1.25. Example ko lang po yan o maaari pang tumaas. Ganyan po kayo magko-compute per piece, dahan-dahan. Hindi yung biglaan, yung ang gusto nyo kagad, pag uminom kayo ng soft drinks, isang bluk. Kaya minsan nabubulunan tayo. Dahan-dahan para mas malasahan natin yung lasa ng iniinom natin na soft drinks. Tama po? Dahan-dahan. So ganito po tayo dapat nag-iisip. Dahan-dahan per piece, no? O ibig sabihin, kung kinompound mo siya, no? Yung 125 na siya. So, pangalawang linggo yan, no? Pangatlong linggo, di ba? Kumita ka na naman halimbawa ng another $25. Okay. So, yung 125 mo, nilagay mo yung 25, 150 na yung puhunan mo. Nakuha niyo po? Kung 150 na yung puhunan mo, sa tingin mo, yung kita mo per day, 125 pa ba? Hindi na. Baka maging 1.5 na yan. Ito po, rough estimate ko lang. Pero ganito po ang pupuntahan niya. Ganyan ang wala na ho ibang pupuntahan. Ganyan lang po. So, ibig sabihin,
Sa pangatlong linggo mo, 150. Sa pangalawang linggo mo, 150. Sa pangatlong linggo mo, ilalagay mo another yung kinita mo, limbawa na 25, more or less, ang puhunan mo na 175. Sa tingin mo, yung kita mo ngayon na galing sa 150 na 1.25, hindi na yun ang kita mo. So, now, ang maari mo nang kitain ngayon dyan, no? From 150 sa 125, 1.25 sa 150, 150 na rin, baka ang kita mo na dito 1.75 na dollars sa 175 mo. O, ika-4 na linggo mo. Okay. 25 uli. Lalagay lang natin sa minimum yan. Kumita ka, naging $200 na ngayon yung puhunan mo. Magkano na yung kita mo? Di $2 na. Okay. Consistent mong gagawin yan in 3 to 6 months time. Okay? Tingnan nyo ang difference. Magkano puhunan mo? Tanungin kita, $100 lang. Pero consistent ka, nag-a-attend ng Zoom webinar, consistent ka na ginagawa mo yung trabaho na ganito lang, no, linggo-linggo lang, nag-a-attend ka sa Zoom, tinitignan mo, ay, ganun pala ang compounding, yun din ang gagawin ko, no? Pwede nyo hong gawin yun. Ito pa ang good news. Ito pa ang good news. So, ibig sabihin po, no, sa loob ng isang buwan pala, palaki ng palaki ang puhunan ko. Di ba? Naging 200 na. O, sa loob ng ilang buwan, ng ito isang buwan, no? Sa ibig sabihin, sa pangalawang buwan mo, may 300 ka ng puhunan. Sa pangatlong buwan mo, no? Meron ka ng 400 na puhunan. Sa pang-apat na buwan mo, meron ka ng 500 na puhunan. Di ba? Sa panlimang buwan mo, meron ka ng 600 na puhunan. Yan ang power of compounding. Magkano puhunan mo uli? 100. Ba't ang laki na? Kasi kinompound mo eh. O ngayon, eto, wala kang ginawa. Meron kang 300. Wala kang ginawa. Iniwan mo lang siya, binalikan mo sa loob na isang taon. Eto, ang ginawa mo, kinompound mo, isipin mo, nasa kalahating taong ka pa lang, may 600 ka na kagad. More or less, no? Nakuha niyo po. Yan ang power of compounding. So, ang lagi niyong gagawin, yung maliit, palalakihin nyo ng palalakihin. Okay? So, ang puhunan mo ba maliit? Maliit lang, puhunan mo 100. Pero, pwede mo pala siyang mapalaki. Eh ngayon, kung agresibo ka, katulad ni Ma'am Doors, 7,500 yung nilagay niya. Sa tingin niyo po ba, hindi siya magiging milyonaryo sa loob ng isang taon? Pwede po. Bakit? Eh yung sa compounding na ginawa ko, i-illustrate niya, gagawin niya sa sarili niya, kung ang kita ko, dapat ganyan ho kayo ha, gagawin ninyo. Burahin ko na po ito. Kung ang kita ko halimbawa ganito, dapat lagi kayo nagsusulat, no? Kuha kayo ng ballpen, kuha kayo ng magandang notebook, magandang ballpen, isulat ninyo. Una, siyempre, sulat ninyo kung kayo po ay madasalin o naniniwala sa Diyos, lagay ninyo, no? To God be the glory. Yan ang uunahin ninyo. Hindi ko sinasabi ho na gayahin kung hindi ho kayo religious, wala akong problema. Kung wala ho kayong religion, wala rin hong problema. Hindi naman ho religion ito. Pero ako, bilang ako, yan ang una ko sinusulat. Di ba? Ang sabi, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ako, naniniwala ako doon, I have to seek God first. Kaya ako, lagi ko sinusulat sa notebook ko, to God be all the glory. Pinipraise ko na kagad ang Diyos bago ko pagagawin ng isang bagay. Then, I proceed. Susulat ko naman yung aking, sa tag market, lalagay ko yung aking CU number. Okay, ano yung CU number mo? Yan yung account number mo, no? Yun yung CU 505, mga ganyan, 143. Susulat ninyo.
Yan yung tag account number mo. Ano pa? Sulat nyo po yung MT5 number ninyo. MT5. Saan ko yan makukuha? Makikita, Coach Anton. Eh di ba nag-deposit ka? Meron kang MT5 number, nakasulat din yan. Nakikita nyo po yan sa trading ninyo, MT5. So MT5, sabihin na natin 72187. Susulat nyo po yan, lahat. Diyan po nagsisimula o hindi ho dapat nating katamaran. No? Tatandaan nyo po, ang kita ng piso at isang milyon, parehas lang pong kita yon. Magkaiba lang po ng value. Kung hindi natin mamahalin ang piso na kinita mo, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa 1,000,000 na kikitain mo. So, imposible, kayangan po ang gagawin ninyo sa ibinibigay sa iyo na maliit na kita, you have to be a good steward about it. No? Kailangan alam natin kung paano natin aalagaan yon. Meron tayong dahilan kung bakit tayo papasok sa isang investment na katulad nito. Meron tayong dahilan para magkaroon ng bagay na meron tayong patutunguhan dun sa pera na ginagawa natin. Kaya nga po kayo nag-invest. Nag-invest ka ng $100. Ano ang plano ko? Dito, sulat mo sa notebook mo. Okay. Anong plano ang gagawin ko? Ngayon, kung napakalabo ng plano mo, malabong lahat yan. Tandaan nyo po, bakit? Kailangan may plano. Itong $100 ko na to, sabihin nyo sa sarili nyo, huling pera ko na to eh. Wala na ako. Kumbaga, ito lang yung kaya ko. So be it. Yan ang kaya mo. Pero, anong plano ko dito? Malinaw na malinaw po yan. Ang gusto kong mangyari sa loob ng 1 taon, 1 year. No? Sa loob ng 1 year. Sana yung $100 ko, no? Makabili ako ng bagong TV. Yan. Bagong TV. Makakabili kaya ako? Yan ang mga question ninyo, di ba? Paano ko kaya mabibili tong TV na to? So may plano ka. Sa loob ng 1 taon, bibili ka ng TV. Papaano? So ibig sabihin, gumagawa ka ng plano. So kailangan, meron kang plano. No? Yan yung dream mo, ha? Dream. TV. Ngayon, anong plan? Paano ko gagawin? Okay. Yung tinuro ni Coach Anton, magko-compound ako. O kaya, yung tinuro rin ni Coach Anton, tamad ako, wala akong gagawin, ipunin ko lang siya. Makakabili kaya akong TV? Yes, makakabili ka na ng TV mo sa loob ng 1 taon. Brand new na yon, di ba? Pero kung i-compound ko, baka hindi lang TV mabili ko, baka makabili pa ako ng rep. Bakit? Paano? Yung turo ni Coach Anton, ganito. Sa $100 pala, no? Kung kikita ako ng $1 sa loob ng 1 araw, Monday to Friday, may $5 ako. Ganyan. Per piece lagi, ha? Pinuri mo ang Diyos, dapat bukal sa puso mo. Alam mo yung iyong ID number, dapat alam ninyo yung ID number ninyo, no? Kung hindi nyo isulat ninyo, ano ba yung MT5 number ko dun sa investment ko, dapat alam din ninyo po yon. Kailan kayo pumasok? Pumasok ako ng January 19. Ngayong araw na to, ngayong araw ko kayo pumasok. Anong oras? Anong oras kayo pumasok? Dapat ganyan yung sinusulat ninyo. Pumasok ako ng 3:00 ng hapon. No? Ganyan po. Ngayon, pinapakita nyo lang sa sarili ninyo, no, kayo mismo, na malinaw ang ginagawa ninyo. Hindi sa hangin, kundi malinaw yung nasa isip ninyo. Bibili ako ng TV, no? Baka mas meron pa akong, baka kumita pa ako ng malaki, mas marami pa, baka hindi lang TV mabili ko, baka makabili pa ako ng refrigerator. So, paano kaya yung tinuro niya? Monday to Friday, pwede pala akong kumita ng $5. No? Ito po, rough estimate ko lang ito. No? Kasi ganyan po yung nakikita namin. Okay?
So, ibig sabihin, kung kikita ka ng $5 sa loob ng isang linggo, uulitin ko uli para makuha nyo lang po, no? Sa loob ng 4 na linggo, sa 4 weeks po, no? Meron kang magkano? Magkano? 25 ba? $25. Yan. Okay. I-compound mo kay kapatid, kaibigan, Ate Maria, Bob, no? Sir Edgardo, i-compound mo. Bakit? Bakit mo i-compound? Eh may pangarap ka eh. Anong pangarap? Bibili ka ng TV. Baka madagdagan pa, magkaroon pa ng rep. Baka yung rep mo, magkaroon pa ng laman. Di ba? Pero anong plano? TV. Doon ka muna. Okay. O, sa loob ng isang buwan, may 25 ka na nakinita. Idagdag mo uli doon sa iyong puhunan na 100. Magkano na puhunan mo? 125. Nakaisang buwan ka na. So, January 19, pagsampa ng February 19, meron ka ng $125. Okay, 125, February. O, ngayon, pagsampa ng March, may 150 ka na. Pagsampa ng March, April, ito po actual, may 175 ka na. Puro 25 lang ay dadagdag mo, kapatid. Okay? Sir Florante. Pagsampa ng March, April, May, pagsampa ng Mayo, meron ka ng $200. Okay? Kinompound mong lahat yan. Okay? May, June, 225. June, July, iisa-isahin na natin, no? 250. August, 275. Okay? September, 300. Okay? October, 325. Okay? November, 350. Okay? December, 400. January, 425. Ang tanong ganito, 425 lang ba ang kinita mo? 425 lang ba ang puhunan mo? Hindi po. Kasi, mas malaki pa po ang kikitain mo dyan dahil kinompound mo po yan. Remember po, sa February, kung ang kita mo ay $1 lang, halimbawa dito sa unang buwan mo, malaki na po yung kikitain mo na yan. Sinabi ko niya po sa inyo kanina. Maaring kumita ka na ng instead of $1, 1.25 na. Okay? Pagsampa ng March, hindi na 1.25 ang kita mo. Maaring maging 150 na yan. So sa madalit salita, yung 425 mo, it will come up, no? It will come up roughly around $600 or more sa $100 mo. Ngayon, mabibili mo ba yung magkano yung $600 ngayon? Okay, ang puhunan mo 5,900 pesos. Sabihin na natin 6,000, no? Nag-times yung 600 mo, magkano yan? Sa Philippine peso, 6 times 6, 36. So sabihin natin 6,000, so meron kang 36,000 pesos. Makakabili ka ba ng TV? Yes. Makakabili ka ba ng rep? Yes. Kasama yan sa 36,000. Yung laman ng rep, makakabili ka ba? Coach Eddie? Yes, makakabili ka. At makakapag-treat ka pa. Ilan ang hihintay mo? 1 taon. Anong ginawa mo? Kinompound mo. Nakuha niyo po? Maliit na puhunan. Pero lumaki.
naging masunurin ka lang dun sa ginagawa mo, tinuruan ka ng Diyos, no, na mag-isip, tinuruan ka niyang huwag malito, nilalagay mo yung mga dapat mong ilagay, no? Nako kapatid, sa loob ng 1 taon, yung tinuro ko sa inyo na ito, balikan nyo ako, sabihin nyo sa akin, Sir, ang kinita ko dun sa 100 ko, ganito. Makita ko lang kayo na ganon, na masaya kayo. Sir, nabili ko yung pangarap ko na sapatos. Sir, nabili ko yung, napakain ko yung mga anak ko sa ganito, sa Jollibee. Alam nyo po, napakasarap ng ganong feeling, no? Yung makita ko kayo na ganyan ang nagagawa ninyo. Kahit, alam nyo po, kahit sa maliit na bagay lang. Kasi makita namin kayo, no, na maging maayos, no, maging masaya. Happy na rin ako o happy na rin kami mga leaders. Bakit? Kasi kami ginagawa na namin to eh. Ang gusto naming makita, gawin nyo rin, no? May mahirap ba sa tinuro ko o sa tinuturo namin? Walang mahirap. Ang mahirap, papaano ninyo kayo mismo sa sarili nyo, papaano nyo gagawin. Yun ang mahirap. Pero pag sinimulan ninyo ang isang damo, no, na kung i-imagine niyo yung damo na walang daan patungo dun sa tagumpay, habang lagi nating nilalakaran yung damo na yan, anong nangyayari? Pag nilalakaran nyo yung damo, paulit-ulit nyo lang ginagawa, nagkakaroon ng daan. Tama po? Nagkakaroon siya ng way. Kasi bakit? Napa-flat yung damo. Ganun din ang gagawin nyo dito. Para makuha nyo yung tagumpay, ganun lang, paulit-ulit, paulit-ulit. Huwag nyo siyang pagsasawaan. Bakit? Kapag kumikita kayo ng pera, kahit piso yan, damputin ninyo. Kahit maliit yan, kahit kumita lang kayo ng 36 cents, 50 cents, dadamputin ninyo. Kasi pag pinagsama-sama ninyo yung maliliit na yan sa loob ng 1 taon, marami kayong pera. Eh yung iba kasi hindi pinapansin, ay, ang liit ng kita, sir. Maliit sa ngayon. Mag-compare tayo. Yung $100 mo, wag mong galawin. Ilagay mo lang dyan sa bulsa mo. Ako, yung $100 ko, dito ko ilalagay. Sa loob ng 1 taon, Coach Loreto, magkita tayo. Tingnan ko kung magkano yung $100 mo, definitely $100 na yan. Baka naluma pa sa bulsa mo. Pero itong $100 ko na nilagay ko dito, abay, tumubo ng tumubo. So, yun yung sinasabi ng Diyos na pinagkalooban kita, stewardship, pinagkalooban kita ng bagay, ng talino, ng sipag, ng pagkakataon. Huwag mong sasayangin. Huwag mong ibaon sa lupa. Tapos ibabalik mo sa akin yung pa din. Diba? Nasa Bible yun. Diba? Yung isa, pinagkatiwalaan, isang farmer, binigyan siya ng ilang talents. Dumoble. Ang sabi ng Diyos sa kanya, bibigyan pa kita ng doble. Diba? Yung isa naman, nag-triple. Bibigyan pa kita ng triple. Eh yung isa, Master, yung yung hiniram ko sa'yo, eto, 100 talents. Ibabalik ko sa'yo 100 talents na binaon niya lang sa lupa. Kasi natatakot ako, baka mawala eh. Anong sabi ng Diyos? Akin na yung 100 mo, ibibigay ko na lang sa iba. Kasi hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. So, hindi ka payayamanin ng gano'n. Yun lang yung ibig kong sabihin. Ano po? Ayun lang at maraming salamat sa inyo. I hope you understand, natuto kayo doon sa mga ganito, no? Nagsimula tayo about tag market, the Sonic AI, yung sample ng sinasabi ko sa inyo para mas lalo nyong maiintindihan. Kasi gusto namin lahat tayo umasenso, hindi lang kami, kayo rin po. Lahat tayo. Ngayon, kung ang pangarap mo mas malaki, lakihan mo rin yung pangarap na gusto mong mangyari. Tama? Kung ang pangarap mo maliit lang, pangarap mo yon. Nasa sayo yon. Kaya ako, iba yung pangarap ko, mas malaki yung pangarap ko. Mas may iba yung iniisip ko eh. Alam ko, lahat tayo may pangarap, pero kanya-kanya ngayon tayo ako, pag nangarap ako, hindi ako mangangarap ng napakaliit. Yung kaya ko abutin, hindi naman yung suntok sa buwan, pero yung kaya kong abutin, alam niyo po ang isang pangarap, no?
kahit hindi nyo maabot yung 100%, makuha nyo lang ho yung 10% ng pangarap ninyo, you already won. Nanalo na ho kayo. Nakuha nyo po? Bakit? Kasi gumawa ka ng paraan. Yun yung essence nun. Given na kung nakuha mo yung 100%, salamat sa Diyos. Pero makuha mo lang yung 10%. Nung hawa out of 100%, salamat pa rin sa Diyos. Bakit? You've done your effort. Gumawa ka ng paraan. Ano po? Yun lang at maraming salamat and may God bless us all. Yun lang, Coach Eddie. Thank you. Yun. Ilan na tayo dito? Coach Eddie, andyan ka? Recording stopped. Sir, nandito. Sir, yung binabanggit mo, sir, ay yung sa compounding lang, hindi mo pa binabanggit doon yung profit sharing sa commission. Hindi ko pa binanggit. Kaya nga sabi ko, mas malaki pa doon ang kikitain nila. Sinasabi ko nga example ko lang yun. Wala, yung diskarte na, yun lang talaga. Wala na iba. Doon pa lang, busog ka na, sir. Mas mabubusog ka pa pag ginawa mo yung profit sharing sa commission. Kaya nga. Lalo ngayon, ang dali na, di ba? Yung papaliwalag mo nga ulit yung may hindi pala kayo, yung 100 na lang, yung sila 250, 100 na, magkakaroon na sila profit sharing sa commission. Oo, diba? Kaya hindi ko pa sinama yun, sir. Bakit? Pinakita ko lang sa kanila, sir, yung idea na pwede pala yung ganun. Kasi minsan, alam mo bakit hindi tayo nagiging pursigido? Kasi ang gusto nating mangyari yung bigla. Di ba, sir? Instant. Yung instant kasi nasanay tayo sa instant noodles Mabilis kayo. Tama? Di ba? Kaya ipinakita ko lang sa inyo na ganun dapat matyaga ka lang. Sabi ko sa inyo. Kaya yung mga nandito ngayon, yung ginagawa ni Sir Danny, yung ganung style, naku, Diyos ko. Sabi ko sa inyo, ng 6 na buwan, 1 taon, naku, Diyos ko, sabi ko sa inyo, magugulat kayo, laki na. Kasi ganun yun Ganun talaga dapat. No? May plano siya. Ano execution niya? May plano. Mama, Mami, Julia.